So, ayan, session 2 tayo sa discipleship. But before we start, magandang gabi sa atin. Kuya Francis and Brother Anjo and kay Pastora. I think nandyan rin si Pastora kanina. Pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral regarding ito sa discipleship. Because yung evaluation ko sa inyo hindi naman kayo bago sa pananampalataya. So yung approach ng ating pag-aaral ay how to make disciple. So yun yung ginagawa natin na perspective dito. So parang to prepare you to be of help kay Pastora. So parang ganon yung approach dito. And nasa session 2 tayo ngayon. The Master's Heart, Jesus as the ultimate disciple maker. Bago tayo magpatuloy doon, yumuko muna tayo at manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, na kahit sa online, sa technology, sa mga panahon namin ngayon ay nagagawa namin, Lord, ang mag-aral, magsaliksik, umunawa sa gawain mo, Lord, at sa mga kagustuhan mo. Maraming salamat, Lord, na sa platform na ito ay mai-equip kami, ma-develop yung skill namin, Lord, to be of service sa iyong ministry. I-bless mo, Lord, ang bawat isa sa amin, si Kuya Francis, si Brother Anjo, si Pastora, at sa mga nanonood online, Lord, sa recorded version. I pray, Lord, na gamitin mo ang lesson na ito, na magkaroon kami ng mas malalim na kaunawaan sa kagustuhan mo at sa ginagawa mo, Lord, sa mundo namin sa pamamagitan ng church. Bless mo, Lord, dito na maging equipping sa amin para maging kapagi kami ng mas mahusay sa iyong gawain. Lord, we ask the Holy Spirit to be our teacher, to guide us in our discussion and give us understanding sa lahat ng pinag-uusapan namin. So, giniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, and ikon ko lang yung notes natin. Session 2 tayo ngayon. And sandali. Ayan. Session 2. I hope. So, ayan. Lumalabas na yung notes yan. And noong meeting, last week, sa first session natin, diniscuss natin yung the radical call to Master's Method. So, yung pinag-aralan natin yung definition, diniscuss natin yung definition ng discipleship at yung iba't ibang detalye. So magre-recap tayo dito. So na-refine natin ang biblical discipleship. Nakita natin na ito ay isang hindi karaniwang imbitasyon. Panawagan ito ni Jesus na maging sa mga maging alagad niya. So ayan, nakita rin natin noon na hindi optional kasi maraming nagsisimba na sabi nga natin gusto lang pumunta sa langit. But the concept of the Lord Jesus Christ regarding discipleship is that we become the new man. We be transformed after the image of Christ. Naunawaan natin noong last session natin na ang pagiging disciple ng Panginoon may kaugnay na yung pag-deny sa ating sarili. Hindi tayo yung nasusunod. Minsan we take up the cross and we follow Him. So na-discuss natin lahat yon. And then sa pag pinag-iisipan mo, the invitation of the Lord, if we follow Him, may mga bagay-bagay na katapat na isusurrender talaga natin. In order to be changed, may mga bagay na kailangan nating bitawan sa buhay. And hindi natin iisa-isahin yun. But the Lord will point out sa ating buhay yung mga bagay-bagay na kailangan nating iwanan. For example, yung mga disciple noon, they need to leave their nets and they are being equipped to yung fishers of men, sabi ng Panginoon. Ngayon naman, mag-shift tayo ngayon. So, napag-usapan na natin kung ano ang disciple.
Ano ang alagad ng Panginoon? Now, mag-shift tayo ngayon na ah, paano mag-disciple. Yun yung concept ngayon. Paano mag-disciple? So of course, we become disciple. Magre-reflect tayo sa ginawa ng Panginoon mismo nung nandito siya. And doon tayo mag... So, ayan, how do we make one? Yun yung tanong, yung pandito. How do we... Kung yung call to a radical discipleship, kailangang sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Dito naman, kailangan natin sa pagdi-disciple, kailangan natin ng methodology. Kailangan natin ng paraan. And ang gagawin natin ngayon, obserbahan natin yung pamamaraan ni Jesus Christ mismo in the Gospels. We believe na He is the most effective discipler kasi nakita naman natin yung effect ng the way na ginawa niya. He discipled around 12 apostles and around 120 during his time. Nung bumalik siya, mga around 120 yung nandun na by his side bago siya bumalik sa langit. And makita natin na pagkaraan ng 2,000 taon, it became a worldwide movement. Doon pa lang sa Book of Acts, the world was turned upside down, sabi ng mga observant during that time in the Book of Acts. Kikita natin ano yung ginawa niya to change people. Kasi minsan sa ating mga churches, we have so many programs and then parang hindi tayo makahabol sa methodologies ni Jesus. Ano kaya yung pag-reflectan natin 'yon? So itong shift na itong session natin ngayon mag-shift ng focus. So what is discipleship? Patungo tayo ngayon sa how. So i-examine natin yung heart and methodology ng ultimate na disciple maker. Okay. So and in napakaraming methodology ang ginagawa ng mundo. And sometimes we adapt systems kung paano nagpapatakbo ang mga tao ng yung leadership dito sa mundo. Kinokopya natin yung CEO, parang negosyo ang pagpapatakbo sa ministry. Minsan, gumagawa tayo ng offices and then may mga orders, may mga protocol. So parang yung ibang mga grupo talagang very systematic. Pero of course, may mga philosophies behind ng ginagawa nila. Pero i-prioritize natin ngayon na obserbahan yung ginawa ng Panginoon. So, and minsan pagtuturo lang, kahit nga itong ginagawa natin online discussion. Minsan nung tumama ang pandemic nung 2020 mga ganun na tumama ang pandemic. Halos ang mga churches natin nag-shift tayo lahat sa online. Doon pumatok yung system na ganito. Pero nakikita natin na we still seek for the face-to-face model. Kasi yun yung model ng Panginoon. So, natin yung kasi yung mga sistema na ginagawa sa mundo and yung the way we run organization, pina-prioritize nito ang control, information, yung paglilipat lang ng information and yung hierarchical distance, yung parang structures. Yun yung pinagfo-focusan natin. Pero tingnan natin yung approaches ni Jesus Christ. So, yung method niya ay hindi nakasalalay sa authority. Kung o-observe natin, yung model ni Jesus Christ is relational. Nakikita sa mga tao. So, yun yung makikita natin dito na pamamaraan ni Jesus. So, sa kanyang strategy, walang curriculum. Kundi ibinabahagi niya lang, binubukas niya yung buhay niya sa mga tao. So, ang kasangkapan ng Panginoon, hindi syllabus. Kasi na-influensyahan tayo ng Western
na puro systematic lahat yung approach nila. But sa Panginoon, it's a personal relationship. So, ngayon, bago natin matutunan kung mag ah, ah, paano mag-disciple, kailangan natin muna tingnan or alisin, obserbahan yung mga ginagawa na nakasanayan natin and compare natin sa Panginoon, at kung kinakailangan isang tabi natin yung mga yun. Tingnan natin, obserbahan natin yung mga ways ng Panginoon. So, ayan, yung sinasabi ko dito, nandito sa notes natin. Minsan yung sistema na we adopted the world at command and control. Yan yung ginagawa ng maraming relihiyon. Command and control. So halos lahat ng relihiyon they use this. Pero ang Panginoon, it's a servant leadership. Naglilingkod siya. He aimed to develop people. He aimed to uplift people. He aimed to empower them. So yun yung ginagawa ng Panginoon. Minsan, very powerful ang mga religion na nakaka-intimidate. Pag hindi ka susunod, matitiwalag ka, parang magano. Ang Panginoon it's an invitation. He invite people to come into His group, and He equip them, He empower them. Yun yung makikita natin sa sistema niya. Minsan, yung pagtuturo, parang professor naman, nag-transfer lang ng information. Pero ang goal ng Panginoon, kung nagbibigay siya ng katuruan, the goal is to transform life. To transform life. So ayan, minsan nakafocus ang mga religion sa hierarchy. So yun na lang, pinaka-mother religion natin sa Christianity, may pope, and then archbishops, bishops, hierarchy. And then especially in that religion, napakalayo. Hindi mo malalapitan yung hindi mo malalapitan yung structuring. Medyo mas okay siguro yung system natin dahil mas closer intact, mas maliliit tayong grupo. So medyo mas malapit tayo sa relational na models. But sige, usan tayo. Titingnan natin yung iban dito na mga detalye ng dito sa may mga titingnan natin yung core concept, the intentionality ng Panginoon. So, yung intentionality ni Jesus Christ, sometimes itong myth, sabi dito. Parang ang pananaw kasi natin, Jesus was just paikot-ikot lang siya na teacher na parang nagtuturo lang and nag-a-attract lang ng followers. Parang ganun yung perspective natin when it comes to the Lord Jesus Christ. Pero ang katotohanan, yung entire ministry niya, may system, strategically orchestrated. May goal siya. May goal ang Panginoon na tinutumbok. At ito yung goal niya, to develop a reproducible group who would embody His teachings and extend His mission after His departure. Ito, intentional lang Panginoon. He knows. May apply nga natin pag i-analyze mo, applicable nga kay Jesus yung smart na sinasabi nila . So, ayan, yung smart concept ng planning. So si Jesus Christ, he has only 3 years. Pero may goal siya, and makikita mo na He is intentionally picking people, equipping them, and then binibili niya lalo na yung the night before He was crucified. Nandun yung pinakamaraming habilin ng Panginoon sa mga training niya. So, ayan, may goal siya na bumuo ng grupo, na yung grupong yun, isabuhay nawa nila yung mga katuruan ng Panginoon. Yung mga katuruan na yon, bukod sa isinabuhay nila, ipapasa pa nila yon sa iba. Yun yung mission nila, na ipakalat, go into all the world and make disciples. Yan yung pinaka slogan natin sa Tribal Gospel Mission. Putting Christ last command first. Yung huling habilin ng Panginoon, uunahin natin yan. And making disciple. Nakakalungkot minsan sa mga churches natin, ang nagpupursige lang to make disciple are the pastors. Which is,
ang goal nito, lahat sana ng Kristiyano are making disciples, because what is discipleship? Discipleship is simply influence. Bawat isa sa atin merong scope of influence. May taong nai-influensyan ng bawat isa sa atin. Kung magulang ka, may mga anak ka. Pag hindi ka naman magulang, may mga kaibigan ka, may mga kapitbahay ka, there will be always people under your authority or under your influence. And we influence them with the influence of Christ. So, yan, itong ginagawa ng Panginoon, nagbibuild siya movement na itong movement na ito, tuloy-tuloy kahit wala na siya. Yan yung target ng Panginoon. And of course, He did not abandon us. He sent us the Holy Spirit. Tingnan natin yung blueprint. Paano ginawa ng Panginoon ito? And siyempre, sa mga ministry natin, ibabatay natin later dito. So, ang blueprint natin is Mark chapter 3, verse 13 to 15. So, titingnan ko ibabasa ko sa Tagalog dito para mas malapit sa wika natin. So, ang salita ng Diyos, I will be using the ASD. So, Mark chapter 3, verse 13. Mark chapter 3, verse 13. So, dito, sa 13 to 15, sabi dito, pagkatapos umakyat si Jesus sa bundok at dooy tinawag niya ang mga taong gusto niyang piliin. At sila'y lumapit sa kanya. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang makasama niya at upang isugong mangaral. Verse 15, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Makikita ninyo rito, naka-highlight dito, yung kwan. Ito, may apat na intentional na action ng Panginoon dito. Una, He initiated. Talagang ito hindi random lang na nangyayari. Talagang ito intentional na kwan ng Panginoon. He initiated. So proactive, intentional. Namili siya. He initiated. Ginawa niya talaga ito. Talagang planado. So strategies, parang kung i-analyze mo sana dito, strategies ang Panginoon. So, hindi siya basta gumagawa lang. Kung i-analyze mo ang mga kilos niya, may strategy ang Panginoon. And then, yung pangalawa, bukod sa He initiated, yung He wanted them. Yung ito, He called to Him those He wanted. May target na siya. So, sa dami ng mga sumusunod sa Panginoon, alam niya yung mga may potential. Alam niya yung mga sa ministry. Pag sa mga nagturo sa amin noon, pag paghihirang ka raw ng mga tao na maaasahan mo sa church, yung i-equip mo na maging leader, kailangan raw ang mga fat people. So ano yung fat people? Kailangan bang matataba? Yung fat people raw. Sabi nila, faithful. Tingnan mo yung mga taong faithful. And yung mapapansin mo naman sa mga Kristiyano sa loob ng church yung may faithfulness, nandun sila lagi. And then available. Maraming tao ang faithful, talagang masigasig naman sila sa pananampalataya, but they are not available. And then yung letter T, fat, faithful, available. And then teachable. Okay? Teachable. So ito nagpapaturo yan, nagpapa-disciple, they listen. So yan yung sabi ng mga teachers namin noon, may mapapansin ka sa loob ng ministry mo na mga taong ganyan. So I believe na si Brother Anjo markado ka kay Pastora. So alam ko nakikita ni Pastora yan. So He wanted them. Ito yung mga target ng Panginoon. So He want to establish a deeper relationship with them. And then, hindi lang functional need, hindi lang sa pangangailangan. Talagang yung relationship na tinitingnan ng Panginoon. Now, yung may purpose siya. So, tingnan natin dito. That they might be with Him. So, yan. Primary purpose, that they might be with Him. So, yung parameter nating fat, available. Available. So, itong mga kasama ng Panginoon, so sa first century, nung panahon nila, panahon ng Panginoon,
Ang uso-uso kasi ang ang mga discipleship concept. Hindi nagsimula kay Jesus Christ yan. Ang concept ng Israel yan, kung teacher ka, rabbi ka, nakaka-build ka ng following. Sa atin kasi ang followers ngayon sa Facebook, nakaka-build ka ng following. Yung mga nai-impress sa ministry mo, yung talino mo, yung wisdom mo, yung pagtuturo mo, nakakakwan ka ng mga magpapadisciple sa'yo. And ang discipleship noon, talagang they leave their family, they leave everything, and they follow, they adapt. Ganyan yung concept ng Israelita ng discipleship. Sa atin kasi, pupunta ka lang sa church once in a while, pero doon talagang they live. Kaya kung they live with the rabbi. Kaya kung mapapansin mo, nung napili ni Jesus Christ, they were always with the Lord. So, shared life itong foundation na ito. So makikilala mo talaga, makikilala mo kung sino yung teacher mo, and then makikilala ka rin ng teacher mo, and talagang personal yung way na dealing. So yan. And then may goal ang Panginoon. Ano yung goal niya? So upang makasama niya, sabi dito, at upang isugong mangaral, that He might send them out. Yan yung, ito yung pinaka-ultimate goal ng Panginoon. So, He has 3 years. Sabihin na natin, 2.5 years na lang ito. Or 2 year na lang. 2 years na lang. And ito yung goal ng Panginoon. He starts intentionally. So, kaya nag-initiate siya. And He wanted them. He chose them. And then, He has a purpose that they be with Him. And my goal, that He will teach them and empower them to send out. So, yun yung target ng Panginoon. So, makikita na tayo ng blueprint dito na in the church, maraming pumupunta lang sa church na Sunday kasi, but maraming pumupunta sa church na they don't intend to be discipled. They don't intend to know the Lord. Parang ewan ko anong naging trend sa Pilipinas na hindi ganoon eh. Hindi ganoon. But yung church natin, kaya minsan pag ina-analyze natin, mas maganda minsan yung mga smaller churches kasi you are closer to each other. Nasubukan ko diyan sa Manila kasi I'm with the Cathedral of Praise. Of course may mga small groups, but hindi iba pa rin yung mga family churches na kayo-kayong pamilya, mga magkakakilala talaga kayo, iba pa rin yung impact nun. Mas malapit tayo sa system ng Panginoon. Okay? So, ayan. Maintindihan nawa ng mga Kristiyano na we have a goal. So, hindi naman tayo naglalaro lang sa church. Hindi lang tayo nagpapatay ng oras na hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Though, yun yung mindset ng marami. But the goal sana, after 10 years, for example, Brother Anjo, mula nung pumasok ka sa church around 2017, if I'm not mistaken, 2017, pumasok ka sa church natin dyan sa Rizal. After 10 years, what is the goal? Ano yung goal ng... Yun sana eh. Yung after 10 years or 15 years, you would be like Pastora or even better or greater than Pastora. Kasi si Jesus Christ, hindi siya natatakot sa ganun eh. Si Jesus Christ, sabi niya sa mga pinili niya, mga hinira niya, you will do greater things. Yun yung mindset ng Panginoon. You would be equipped and you will do greater things, even greater things than Jesus Christ because He will send the Holy Spirit. So yun yung kasi minsan karamihan ng Kristiyano parang yung mga Israelita lang sa wilderness, paikot-ikot, walang direksyon, walang goal. So pag pumasok tayo sa simbahan, the goal should be to be equipped as much as possible so that we will become equiper sa iba. So hindi yung habang buhay na nagpapabuhat ka kay pastora or sa pastor mo. So hindi ganon. Kaya nga sa Bible school, we have 3 years. We have 3 years dito sa Bible school natin dito. Pag pumasok ka nga doon at natapos mo yung sistema sa loob ng 3 years, nasunod mo lahat ng training dito sa compound na training, and then yung mga curriculum, pag nasunod mo yun, by the end of 3 years, they will call you pastor. They will call you pastor because yun yung goal. Very confident rin yung nag-design ng curriculum and the program na pag nadaanan mo lahat ito, you are equipped
to make disciples of Christ. Yun yung structure na nangyayari. Kaso sa church, may mga Kristiyano na 20 years na, pero para pa rin, parang nung simula pa rin. So parang, what's the point? So parang gano'n, naghihintay lang talaga na darating ang Panginoon or pumunta sa Panginoon. Kakalungkot naman. And ang goal ng Panginoon is that we go into all the world and make disciples. Yun yung kwan dito. Okay? May 7 methodology ang Master, ang Panginoon. May 7 methodology na ginawa niya rito. Ginawa niya sa paghubog niya sa mga alagad niya. And itong methodology kasi ng Panginoon, magtuturo siya, and then i-demonstrate niya, and then He sent them. Graduated release, sabi dito. So, magturo, i-demo, and then ipapadala niya sila. So, may mababasa kayo sa scripture na He sent them 2 by 2. So, nung una, 2 by 2. And then they come back to report. And then, ganon, may mga system na ginagawa ang Panginoon. So if we read between the lines, very strategic talaga ang Panginoon. So, and yung 7, dito, iisa-isahin natin yan. Una, He called them to Himself. Invitation, the invitation. And that's what the Lord did to us when He called us into salvation. So, He was with them. He shared His life. Kaya nga ang itinuturo natin sa church is that personal relationship with the Lord. We are not teaching a historical person na wala na. Parang Jose Rizal. No, Jesus Christ is a real person. And actually, we have a fellowship with Him through the Holy Spirit. We experience Him. We walk with Him in our day-to-day life, shared life. So, kaya personal relationship, yun yung ine-emphasize natin na Protestant or sa atin, sa grupo natin, na hindi lang pagsisimba but to dig in with the personal relationship with the Lord. And then pangatlo, He taught them. He taught them. Now, yan yung ginagawa. The Lord is teaching us through pastora or whoever na nagdi-disciple sa atin. We open our Bible and the Lord through the Holy Spirit is guiding us into all truth, giving us understanding into His Word. Kasi ang pinaka-bilin naman ng Panginoon, teach them to obey everything I have commanded you. So, how can we obey something that we do not know? So, napakahalaga talaga yung learning, understanding sa yung tinuturo ng Panginoon sa Biblia. And then, modeling. Modeling. Okay? Tingnan natin. Ang Panginoon, He modeled what He teach. So, and then He gave them authority, empowerment. He empowered them, corrected them, loving, of course, loving correction and restoration. Kung hindi lang nagpakamatay si Judas, naniniwala ko na marirestore yun eh. Kasi si Peter, wala, bumalik naman na si Peter sa pangingisda eh. But the Lord reinstated him in the last chapters of John, and the Lord lovingly restored him. So, and then He prayed for them, the intercession part. So, and isa-isahin natin yan. And 2, the invitation and shared life. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 19, "Come, follow me." So that's the invitation. Pinag-aralan rin natin yan noong huling nung last week, huling session natin. So, ang Panginoon is inviting us into a relationship. Hindi enrollment sa course. So, hindi enrollment sa course. So, dito, nag-aaral tayo and I pray na we go deeper also sa relationship na may I meet Brother Angie personally, sina Kuya at Pastora. I've met them before. So, ayan, pumupunta rin sila dito. And ayan, kaso distansyado eh. But may we go deeper in a relationship. Yun yung invitation into relationship, not just enrollment into a course. May kapatid na pumunta dito and nag-i-inquire sa Bible School because nagkaroon ata siya ng encounter sa Panginoon. Actually, anak ng pastor ito. According sa kwento niya sa buhay niya, dito sa lugar, dito sa surrounding, he guarded naman yung image ng tatay niya. Pero outside dito, sabi niya, marumi ako. Sabi niya, madugo ang kamay ko.
So, hindi ako kaya. But sa lugar natin, I protected the image of my father, sabi niya. Pero as he shared his life sa akin, parang nagkaroon siya ng kuan na sa mga bingit ng kamatayan tumatawag siya sa Panginoon, nananalangin. Sabi niya, maraming ilang beses na muntikan pero hindi niya nauunawaan kung bakit lagi siyang nai-spare. Yun yung kanya yun yung testimony niya Sabi ko may balak siguro. Kaya pumapasok sa isip niya, totoo ba ang Panginoon? Napapakinggan niya ba yung mga panalangin ko at sinasagot niya? So sabi niya, pumunta dito sa Bible school because he wants to dig in more. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, pag mag-enroll ka dito sa Bible school, ang orientation ng isip mo hindi para ma-equip sa ministry. Ang orientation sana ng isip mo pag pumasok ka sa Bible school, sa mga subjects, nawa gusto kong makilala kita, Panginoon. I want to know you. Parang itanong mo yung tanong ni Paul, who are you, Lord? And sana sumagot ang Panginoon sa mga subjects na pinag-aaralan mo, sa mga pag-dig-in mo sa Bible. So ganun yung kwan. Because the Lord invites us into a relationship. Okay? So we dig into relationship. Ang hirap ng mag-ministry na hindi mo kilala yung founder ng ministry, ang Panginoon. So ayan. Application dito, we begin with personal invitation and shared experience. Mahirap yung kwan. Nasa ministry ka na wala kang personal relationship sa Panginoon. So, yun yung number one. We dig in and build a strong relationship with the Lord. Day-to-day personal relationship with the Lord. So, ayan, the ministry of weed. So, apprenticeship. Parang ganun yung ginawa ng Panginoon. So, parang pinapanood ng mga disciple, namamangha sila sa mga ginagawa niya, mga miracle niya, yung power. Alam niya may point na buwan. Nung nasa isang lugar sila, nagtanong si Jesus Christ sa mga disciple. Tinanong niya kung anong sabi-sabi ng mga tao tungkol sa akin. Sino daw ako? Parang yun yung tanong niya And ang sagot ng mga disciple niya, mga kasama niya, sabi ng iba, ikaw raw si Elias. Sabi ng iba, ikaw raw si Juan Bautista na muling nabuhay. Sabi ng iba, isa kang propeta. Sabi naman ng iba, ikaw raw yung Mesias. Parang gano'n, ang daming kuro-kuro. Pero, ibinaling ng Panginoon yung question. Hindi na lang sa, anong sinasabi ng iba? Ibinaling ng Panginoon yung tanong sa kanila. Kayo, sino ako? At dito tumama si Pedro. Kasi yung sagot ni Peter, you are the Messiah, the Son of the Living God. Dalawa yung sagot ni Peter Ikaw yung Mesias, ang anak ng Diyos. Bakit tumbok ni Pedro yung sagot? Kaya sabi nga ni Jesus Christ, blessed are you, Peter. Hindi mo natutunan sa kung ano yan, kundi inireveal ng Ama sa iyo. Now, yung sagot ni Peter na yun, hindi tsamba yun. Observation ni Peter kasi mula pa doon sa Old Testament, tinutukoy na kung sino yung Mesias. And he has all the signs, the prophecies, and nakita ni Peter lahat yan. Nakita yung miracle ni Peter, yung humuli siya ng isda. Kita ni Peter, nasaksihan ni Peter yan. Yung mga gumagaling na may sakit, nasaksihan ni Peter yan. Yung pagkumand ng Panginoon sa bagyo at alon na tumigil. So, kung mapapansin mo, nung nakahuli si Peter ng maraming isda, natakot siya sa Panginoon Makasalanan ako. Lumayo ka sa akin, sabi ni Peter. And ganun na naman yung reaksyon ng mga disciple nung kinuman niya yung dagat at hangin na tumigil. Natakot sila sa kanya But yun yung mga observation nila na hindi ordinaryong tao to. Hindi lang si Jesus ito na taga Nazaret. Hindi yung pinsan ni John. He is more than. So parang yung sagot ni Peter confirmation na parang ikaw yung Mesiah, ikaw yung sinasabi mula sa Old Testament. Nasa iyo lahat yung palatandaan. At yung pangalawa, anak ka ng Diyos, hindi ka lang tao.
Kasi minsan marami yung understanding nila sa Old Testament na yung Mesias, tao lang yon kasi anak ni David. So yan, tawag nila, Jesus, anak ni David. So, tao lang. Pero yung dalawa, tao na yung Mesias, yung anak ni David. Tapos, hindi ka karaniwang tao. Diyos ka. Parang yun yung dalawa. You are the son of the living God. So, ayan. Sa apprenticeship, sa araw-araw na kahulubilo nila ng Panginoon, mas nakilala nila ng mas malaliman. So, they don't teach about the Lord kung anong nasa isip nila. They teach about the Lord, itong mga apostles, regarding their experiences with Him. So, ayan, madaling magturo kung anong nababasa mo. Pero pag ang Panginoon ang pinag-uusapan, iba ang pagtuturo mo pag alam mo pagkilala mo ang Panginoon. Pagkilala mo ang Panginoon. So, ayan, very important yung day-to-day walk natin sa Panginoon. Okay? So, yung practice ni Jesus, ano yun? The disciples saw Him in all contexts. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ipinakita niya sa mga disciple. Kaya nga tulog pa lang sila, alam na nila, gising na siya madaling araw, nandun na nananalangin. Lahat, ini-open niya yung buhay niya sa kanila. Okay? Ang application sa atin, ang discipleship nangyayari sa lahat ng lugar. Okay? Yung mga tao sana na sa atin pag magdi-disciple tayo or intentional na nagtitrain tayo ng iba, dapat kilala nila tayo. Hindi lang nila alam kung paano tayo magturo. Alam nila yung buhay natin. Alam nila na yung tinuturo natin sinasabuhay natin. Alam nila yung mga faith natin, yung mga struggles natin. Alam nila yung ups natin, yung downs natin. And it is a journey together. Ganun yung minodel ni Jesus na discipleship. Kaya nga, mas magandang mag-disciple talaga na yung kasakasama mo lagi. Okay? So yan yung method 1 and 2 ng Panginoon. We invite them and we share our life with them. So yan yung methodology. How do we make disciples? So maraming churches na they just create a program, create a curriculum. And then yun, kumpletuhin mo lang yung curriculum and that's it. But the way Jesus did it, mas malalim. He shared His life. So may we learn from that and we imitate that. So yung mga taong ipagkakatiwala ng Panginoon later sa atin na tuturuan natin, we share our life with them. 3 and 4, itong teaching and modeling, pagtuturo at pagmomodelo. Now, yung contextual instruction. So, makikita natin na nandun kasama nila si Jesus lagi. Pag nagtuturo si Jesus, nagtuturo siya ng maramihan. Alam natin yan, may time na nagturo ang Panginoon, nagpakain siya kasi inaabot sila ng 10 oras, gutom ang mga tao. And the Lord fed them miraculously with that isda at tinapay na blinis niya and dumami. And yung estimate nila is around 5,000. Lalaki lang ang binilang nila doon kasi that's how Jewish do census. Binibilang lang nila yung mga lalaki. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Yung nagbigay ng isda at tinapay, bata yun . So there are more yung kwan. So may crowd setting na nagtuturo ang Panginoon. Pero may pagtuturo rin ng Panginoon na sila-sila lang. Makikita mo yan ang example sa Mark 4:34. May certain part na yung nagtuturo si Jesus ng yung the sower. Kasi nagturo ang Panginoon yung the parable of the sower. And then pagkatapos niyang itinuro yun, nag-disperse ng tao, nag-uwian na. Kaya yung context nito, Mark chapter 4, lumapit sa kanya yung mga alagad niya. Tapos tinanong nila, bakit ganun? Pag nagtuturo ka, puro talinghaga. Bakit ganun? Puro talinghaga. So hindi lang nila siguro madiretso si Jesus. Anong ibig sabihin nun? Kasi kung mapapansin mo, tinuro lang naman ni Jesus kung ano yun. Di niya binigay yung meaning. So kung makita ninyo, mas malalim ang pagtuturo ni Jesus sa mga private sessions niya sa mga talagang mentorship yung ginagawa niya sa circle setting.
So, parang kaya nga sabi ko minsan parang bakit hindi pinaliwanag ng Panginoon yung talinghaga ng sower sa mga tao? So talagang makikita mo na ang goal ng Panginoon, ewan ko kung familiar kayo sa Pareto Principle, parang ginagamit ni Jesus yung Pareto Principle eh. Nagtuturo siya sa maramihan pero ang target niya pa rin yung mga dinidisciple niyang iilan. So yun. So umalis yung crowd, tsaka niya pinaliwanag yung meaning sa mga dinidisciple niya. So makikita nyo yan sa Matthew chapter 4 verse 30, sa last part yon. Okay? So sa pagtuturo natin, so for example, si Pastora, he teach and preach on the pulpit. Maramihan yan. Maramihan yan. Pero meron pa rin yung mga small group, yung mga leaders niya lang, mga ganon. Nagdi-devotion sila. So, yan, mga ganon lang. May mga ganon. So when we disciple, may mga maramihan and then hindi natin iwawala yung small scale na pagtuturo. Kasi mas personal yung private setting, yung smaller setting. So matututunan na nawa natin sa Panginoon yan. So, and maraming churches, particularly itong malaking grupo, Roman Catholicism, they only do the crowd setting. They don't have Bible studies. Walang mga ganyan eh. Walang mga small group. Big scale lagi. Big scale yung pagtuturo nila. So, mas nakaka-adapt tayo sa biblical methodologies kasi smaller setting na kukuha rin natin ang smaller setting. Eh. Nag-i-invite ang mga pamilya and then family to family lang minsan. So, kailangan natin ito. Both preaching the big scale and then small scale. So, pag-aaralan natin, obserbahan natin yung methodology ng Panginoon. So, nagtuturo ng marami, parang ang Panginoon nagtuturo lagi. Okay? So, and then bukod dun, sa pagtuturo, dine-demonstrate niya muna ang mga bagay-bagay bago niya i-delegate or ipinapagawa sa kanila. So, ayan, yung sa John 13 verse 15, tingnan natin sa pagkakasabi sa Tagalog. So, sa John chapter 13 verse 15, sabi ng Panginoon dito, this is red letters, word of the Lord. Ginawa ko ito bilang halimbawa na dapat ninyong tularan. Kaya gawin din ninyo ang ginawa ko sa inyo. So, yan yung point dito ng Panginoon. Ito yung washing of the feet. Washing of the feet. Kasi nag-aaway-aaway itong mga kwan eh. At this moment kasi, parang nasa peak ng ministry ang Panginoon, nasa peak ng ministry, napakasikat niya. At anytime, yung parang inaasahan nila na i-declare niya yung kingship niya, yung pagiging king niya over Israel. Yan yung inaasahan nila. Kasi mapapansin mo tong mga disciple niya, pumuposisyon na sila John at yung kapatid niya, sinabihan nila yung nanay niya. Pag you are in glory, pag nasa posisyon ka na, pwede bang yung dalawang anak ko ang nasa kaliwat kanan mo? Pumuposisyon na sila. They think of that. Itong nag-aaway-aaway na sila kung sino ang in position, pinakamalapit. And alam mo na, bida-bida rin si Peter dito. So, but habang nagdi-discuss sila, nag-aaway sila tungkol diyan, biglang si Jesus Christ kumuha ng tuwalya at nagbalabad siya at kumuha ng basin at hinugasan yung mga paa nila. So, parang na-shock sila na yung inaasahan nilang umupo sa trono, nagpakababa at hinugasan ang mga paa nila. So, parang kaya si Peter hindi niya matanggap hari ka, ikaw yung pinakamataas. Bakit ka kanya? So, yung mga bagay na yun, hindi pa nila maintindihan siguro sa mga panahon na yon, pero mauunawaan nila later. Kaya yung sinabi niya, I have set you an example that you should do as I have done for you. Maglingkod kayo sa isa't isa. Yun yung one. So, yung principle dito, maraming ginagawa ang Panginoon na actions. Yung kasabihan nga natin, actions speaks louder than words. So,
Minsan marami tayong pinipreach sa pulpit na hindi naman nakikita sa buhay natin. So, parang gano'n. Pero si Jesus Christ, He is doing something na intentional na He does in action. And then, dito, hindi siya nagturo. Maiintindihan nyo to pagdating ng panahon. Parang gano'n ang Panginoon. So, yung life niya, nagde-demo siya muna bago niya ipinapagawa sa kanila. So, hinugasan niya yung paa nila and then, gawin nyo rin yan. Maglingkuran kayo, huwag kayong magpataasan, magpababaan kayo. So, dito may mga katuruan rin si Jesus na kung gusto mong umangat, magpakababa ka. Yun yung mga principle ng leadership ng Panginoon. So, ayan, mag-reflect tayo doon. Marami ba tayong bilang mga discipler, kung magiging disciplers tayo, tingnan natin na yung mga dinidemand natin, nadidemonstrate natin sa buhay natin. So, yun, si Jesus Christ, ginagawa niya yung mga ipinapagawa niya. Okay? So, para hindi tayo masyadong gabihin. Method 5, empowerment and graduated release. Mag-raise lang kayo ng kamay kung mag-raise lang kayo ng kamay kung may question kayo. Or pwede rin kayo mag-message ng chat dun sa chat group. Okay, itong pang-5, empowerment and yung graduated release na tinatawag nila or commissioning. Commissioning yung tawag nila dito. So sa Luke 9 and 10, pinadala niya sila na gawin din nila yung nakikita nilang ginagawa niya. So ayan, makikita natin dito na intentional na, parang tinitrain ng Panginoon. So hindi ako magtataka, Brother Anjo, kung darating ang panahon, sabihin ni Pastora, o baka ginagawa mo na, mag-share ka sa church. So hindi ako sigurado kung ginagawa mo na. But usually pag discipling ganon, kung anong nakikita mong ginagawa ng di-disciple sa iyo, asahan mo na ipapagawa rin yan sa iyo. So ayan, mga visitations, mga ganon. So illustration natin dito yung pagdadrive. Di ba? Pag magpa-practice tayo sa driving, una, pinapakuha tayo ng student license. Okay? Student license. Ang pagkuha ng lisensya ngayon, may schooling na. Hindi kagaya noon na experience lang, tapos basta mag-apply ka doon. Ngayon, may schooling. So, kumukuha tayo ng driver's license. Yung driver's license, hindi ka pwedeng magmaneho ng ikaw lang. Huhuliin ka dyan kahit pakita mo yung driver's license mo pag ikaw lang. Pag nagmamaneho ka, dapat may kasama kang may lisensya na non-pro o professional. Okay? So, ayan. Ang pinagkaiba lang naman ng non-pro at saka professional, yung professional, pwede niyang gamitin, pwede siyang magmaneho para sa hanap buhay, profession. So, ayan. Kailangan may kasama ka na may lisensyang non-pro or professional. So, useless yung student license mo kung wala kang kasama. So, parang ganon. So, yung sa schooling ng driving, idinidemo nila yan. Tinuturo nila, ito yung cambio, yan yung preno, yan yung clutch. Tinuturo nila yung basic, nile-lecture yan. And then, magdadrive muna yung instructor. Ipapa-observe sa'yo. Observation mode. Then, iko-coach ka. So, marami akong napapanood sa YouTube, sa Facebook na nakaka-high blood sa pagtuturo ng mga anak nila o kapatid nila sa pagdadrive. So, ayan. And then, pagdating ng ikaw na yung yung i-coach ka, pagdadrive-in ka, tapos sasamahan ka, ini-instructan ka, and then later, pag kayang-kaya mo na, magaling ka na, hinahayaan ka na lang. Ina-upgrade na lang yung lisensya mo pinapa-upgrade na yung lisensya mo sa non-pro o professional. So, ganun si Mrs. nun, ganun pinapaturuan ko yung dyan. And then, nung kaya na niya, sinamahan nung kumukuha siya ng lisensya, na i-upgrade niya yung student license niya, sinamahan siya, pinag-drive siya, nakasama yung office ng LTO. So, maniobra, okay naman, pasado naman lahat. So, in-upgrade nila yung lisensya niya. So, parang gano'n, parang driving instruction. So, sa pagdi-disciple, ang goal kasi, hindi lang tayo nag-i-equip ng knowledge. The goal is that we
they do also what we are doing. Yung sabi nga ni Paul sa isang sinulat niya, look for men who are trustworthy to teach other to pass also yung tinuro rin sa kanila. So yan, yung practice ni Jesus Christ. And then sa last part, bago siya bumalik, He gave authority. He let them practice. So all authority, ito yung pinaka-verse natin sa Tribal Gospel Mission. All authority has been given to me. Yan yung kanya, Matthew 28. And then go into all the world. He is giving now the authority. Go into all the world and preach the gospel. Make disciples. Teach them to obey everything. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you. I will be with you to the end of age. Yun yung kwan ni Jesus Christ. Na hindi sana lagi na nagtuturo tayo. Let us be clear sa mga dinidisciple natin na we expect them to do something also. Imagine if the church is like that. Hindi lang sila nagsisimba. But after 10 years, 5 years, 10 years, sila na rin ang kumikilos sa ibang ministry. So, ayan, napakabilis sana ng expansion. Ganon yung ginawa nila Paul. Ginawa nila Paul. So, mapapansin ninyo, humirang sila ng mga diakono, deacons, to help them in the ministry. So, deacons, tagahugas ng plato, tagaluto, tagahanda ng pagkain sa ministry nila na feeding program sa mga ulila at balo. Yun lang naman ang ministry nila. Pero mapapansin mo later na si Stephen is now lecturing yung mga Pharisees. Makikita mo later na si Philip is now explaining or expounding the book of Isaiah to a eunuch. And Philip become an evangelist. So makikita mo na hindi lang sila yung mga maliliit na ministry. Dumating yung panahon na para silang mga apostles rin na kumikilos. Okay? So ang application natin dyan, ayan, i-train natin sila. Bigyan natin yung mga tinuturuan natin ng... So for example, ito, pag natapos mo itong discipleship course natin dito, at may susunod sa inyo, Brother Anjo at Kuya Francis dyan na mag-enroll pa. Kayo na magtuturo niyan. May materials dyan. So parang you teach also what was passed on to you. So parang ganon. Ganon yung kwan na ipapasa natin yung kwan. Natutunan natin at gawin rin nila. Okay? May output. Now, yung method 6 and 7, nasa last na tayo. Nasa last tayo ng 7 methodologies ni Jesus. Correction and prayer. So, loving and truthful restoration. Alam niyo sa last part ni Jesus Christ, na siyempre matutunaw ka sa hiya yan. So, ang yayabang nila, si Peter, naghahasa ng itak. Over my dead body, Lord. Dadaan muna sila sa kabaong ko bago kanila mahuli. Parang gano'n yung mga salita niya . Tapos, wala. Inabandon na nila lahat si Jesus Christ nung na-aresto . Actually, si John lang ang nasa malapit sa nung kwan. Pero umalis lahat. So, syempre, tapos, nung namatay si Jesus Christ, iba pa ang naglibing kay Jesus Christ. Tatago sila lahat. Tapos, pag-resurrect ni Jesus Christ, iba na naman, mga babae ang nauna na naman. So, parang gano'n. Tapos, parang hindi pa sila naniniwala. So, parang, nung pagbalik ng Panginoon, nahiya na sila. Parang gano'n. But the Lord lovingly restored them. So, makikita nyo yung last chapter ng John, yung inire-reinstate ni Jesus Christ si Peter. Peter, do you love me more than this? Siguro yung isda ang tinutukoy ni Jesus. Kasi bumalik na si Peter sa dating gawain, sa dating industry, sa fishing business. Do you love me? Do you love me? So parang si Peter natunaw na sa hiya. But that's a loving way of the Lord to restore them. Yung sabi ko nga kanina, kung hindi lang inunahan ni Judas, I believe, marirestore rin sana yun . Inunahan niya kasi, hindi niya man lang hinintay ang Panginoon. So, the grace of the Lord. So, the grace of the Lord is so great. So, ayan, ang Panginoon, ang mga i-disciple natin,
pagkagaya rin natin, dami nating kasablayan eh. Hindi ups and downs yan. Ups and downs. Madugo yan ng ministry of discipleship. Maglalamig, lalayo, ganun. But the loving restoration ministry of the Lord Jesus Christ, makopyanawa natin. So, ayan, restore, growth, yun, kahit ngayong paghahalaman, di ba? Tinitrim natin yan, hindi natin sila hinihiya. Parang the goal lagi is how can you restore, how can you make them grow. So, ayan, that is what we can learn sa Panginoon. Lagi ko ang sinasabi, kahit nga tayo, personally, ang Panginoon, very patient sa atin. Ang dami nating kasablayan, ang dami nating reservations sa Panginoon. Hindi natin ibinibigay, isinusuko ng lubusan yung buhay natin. Ganun tayo karaniwan eh. Kung minsan sinuko mo tapos dami mo pa ring reservation, lumalayo na naman, nagiging para tayong prodigal son. Ganun. Pero the Lord is very gracious sa atin. He gives us many second chances. So, ayan. Kaya, minsan, pag ang Panginoon ay gracious sa'yo, maging gracious rin tayo sa sarili natin at sa iba. So parang ganun. So ang key dito, relationship without correction, stagnation yan. Ang goal nga natin is that we mold itong mga dinidisciple natin into the image of Christ. Of course, we start with ourselves. So correction without relationship naman, rebellion yan. So, so tingnan natin yan. So, and then, bukod sa pagtatama, correction, ito yung ministry ni Jesus na kapansin-pansin si Jesus Christ eh. He excel in prayer. Kaya nga itong mga disciple, sa dami ng alam ni Jesus Christ, ang ipinaturo nila, turuan mo kaming manalangin. Kasi alam nila iba manalangin si Jesus Christ. And actually, even up to now, if you read the book of Hebrews, ito yung ministry niya sa ngayon. He is in the heavenly tabernacle praying for us, the ministry of intercession. Sa John chapter 7, he is praying for his disciples. John chapter 17, may day be one. Pinapanalangin niya na mag-aaway-away itong mga to, pero ayusin mo sila. Huwag mo hayaan na mawala sila sa akin. Yung mga panalangin niya, he is interceding. Actually, he interceded for Peter. Alam mo ba, Pedro, sabi, gusto ng kaaway na he will sift you like a wheat. Anong ibig sabihin nun? hindi culture nila, yung parang yung tawag natin sa Ilocano, yung agwagwag, yung agtudtud, namumulot tayo ng mga nalaktawan na mga sheaves ng palay. And then, yan, taop. Ginaganon. Yung shifting parang yung hangin, aalisin ka, gusto kang i-eliminate ng kaaway, yun yung but I prayed for you, sabi ng Panginoon. Yung mga dinidisciple natin minsan, many times, kagayaran natin, normal yan, magrebelde sila, pag pinagalitan mo, masasaktan, magtatampo. But ito yung ministry na makikita natin kay Jesus Christ. Hindi niya nilulubayan yung mga disciple niya ng prayer. So number one, napakalaki nito sa buhay natin na magiging disciples, itong ministry of intercession. So hindi lang tayo nagtuturo, hindi lang tayo nagde-demo. Napakahalaga nitong ministry of intercession. Kasi hanggang ngayon si Jesus Christ ginagawa niya ito. Okay? So, yun yung magre-reflect tayo pag gagawin ng Panginoon na mga disciples na tayo. Yan yung 7. Panginoon ito, paano niya ginagawa? So, tingnan natin, i-explore natin yung puso ng Panginoon. Sa pagdi-disciple niya, ano yung postura ng puso ng Panginoon? Makikita natin dito sa John 13 verse 1, makikita natin yung pagmamahal niya. We need to love people. And hindi, sasabi ni John, we love because He first loved us. Hindi tayo marunong magmahal.
Marirealize mo lang kung paano ka minahal ng Panginoon at matututunan mo rin, kasi pasaway tayo eh, matututunan mo sa pagmamahal ng Panginoon kung paano mahalin rin yung iba. Okay? So, ayan, yung puso ng Panginoon, napakadalisay ng pagmamahal niya sa atin. So, the greatest love is this, that to offer one's life for a friend. He even offer His life for us. Yun yung, hindi mo masusukat yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, minahal sila ng Panginoon, itong mga disciples niya, minahal niya sila hanggang sa dulo. So, ang motivation ng pagdi-disciple niya, yung pag-ibig talaga. And we pray. We pray na, Lord, ibigay mo nga sa akin, turuan mo akong magmahal. Turuan mo akong umunawa sa mga raw na tao na hindi pa na-disciple. Kasi what we do is that we process them the way the Lord process us to become finer version of who we are after the image of Christ. Now, ang Panginoon, humility. Ito, ang hihirap eh. Madaling magmahal sa kaibig-ibig. Pero paano yung mga disciple mo na umaabot sa punto na hindi na sila kaibig-ibig? Kagaya ng mga disciple ni Jesus Christ. Sa last part pa man din, mamamatay ng Panginoon, umaasta silang hindi kaibig-ibig. Heart of humility. The Lord will always do the unexpected measure. And dito, inugasan niya yung paa nila eh. So, yung humility niya, matututunan rin na ako. Kasi minsan, naglalaingan na nga kung natin Ilocano. Siya umalis, siya ang pero ang Panginoon, hindi. Ang Panginoon yung humility niya na he does the extra measure para maabot tayo. So, mahirap rin ito. I think kung hindi ilalagay ang ng Panginoon sa ating character, itong humility, normal sa tao, mainit ulo. So parang ganon. And then itong pangatlo, makikita natin sa Panginoon yung patience niya. Saan na tayo? So the patience of the Lord na He never gives up on us. So mapunta rin nawa sa atin bilang mga disciples yung tiisin rin natin. So He endured itong mga disciples niya for 3 years. 3 years, araw-araw kasama niya. So isipin mo sa last moment ng buhay ng Panginoon, yun yung pinakamatindi. Yung papawis siya ng dugo dahil sa sobrang nervyos or sobrang worry sa anong mangyayari. Tapos yung mga disciple niya, hinihiling niyang manalangin, natutulog sila. Pero makikita mo yung patience ng Panginoon. Makikita mo yung patience ng Panginoon sa mga kwan. Lagi sinusumbat ng Panginoon sa kanila. Where is your faith? Nasaan yung pananampalataya ninyo? So, si Peter, nung palubog yung bangka dahil sa bagyo, pagkatapos niyang kwan, where is your faith? Si Peter, nung palubog, lumakad sa dagat, lumubog siya dahil sa nervyos niya. Where is your faith? So parang gano'n. Yung patience ng Panginoon, pero makikita natin na at the last part ng buhay ng mga disciple ng Panginoon, they made it. They even do greater things than the Lord. Si Peter, yung kwento ng tawag nito, yung kwento ng legend, wala sa Biblia kasi, pero yun yung kwento-kwento ng mga sinuunang Kristiyano na sa last part ng buhay daw ni Peter, dahil pinapatay, hinahunting sila ng mga Roman soldiers, pinapatakas raw si Peter ng mga Kristiyano mula sa Rome. Tumakas ka na. Hayaan mong mahuli kami kasi kami naman hindi kami kasing impluwensya mo. Mas marami kang magawa sa ministry. So, na-convince naman daw si Peter and then tumakas siya. Habang si Peter daw paalis sa Rome, napansin niya nakasalubong niya ang Panginoon papunta sa Rome. Ito yung kwento, wala sa Bible to. Pero ito yung legend na kwento ng mga sinuunang Kristiyano. Nasalubong niya raw ang Panginoon at tinanong niya, saan ka patungo, Panginoon? Sabi ni Peter. At ang sagot raw ng Panginoon, pupunta ako sa Rome para doon maipako muli ako. So parang
Nagunaw raw yung puso ni Peter eh. Tunaw raw yung puso niya kasi yung noong last na pangyayari noon, i-deny niya na naman ang Panginoon, tumakbo na naman siya. Pero dito, he decided to go back, surrendered himself sa mga soldiers ng Rome. And and they executed him. Ipapako siya kasi ang style ng Rome is they will crucify you. I-display ka nila para matakot yung iba, and very shameful yung way. Pero si Peter, he requested daw na, I'm not worthy to be crucified just like my Lord. May I request na baliktarin ninyo yung cross. Kaya yung pagkakapako kay Peter, nasa baba yung ulo. So, yung tapang ni Peter na talagang he faced death, offered his life for his Lord. So, So, isipin mo yung patience ng Panginoon sa kanila hanggang sa ma-perfect nila yung faith nila. Sa atin, hindi pa perfect yung faith natin. Pag gumarap tayo sa bingit ng kamatayan, nervyusin tayo niyan. But itong mga apostles, they were like Jesus. They were like Jesus. So, but the patience of the Lord hanggang sa ma-perfect nila yung faith. So sa atin, we believe naman sa scripture, sabi ni Paul, we believe na he who began a good work in us is faithful to complete it. So yun yung prayer ni Paul sa isang sinulat niya. Pangapat dito, yung prayerful dependence. Kahit ang Panginoon nakasalalay sa relasyon niya sa Ama, always pray with the Father. Laging kumukonsulta sa Ama. Always in prayer. Matutunan rin nawa natin ito. Dependence to the Father. Kung si Jesus nga, nag-depend siya sa Ama. How much more sa atin. Okay? So, disciple, ang goal natin is not to innovate, but to imitate. Anong ibig sabihin nito? Sa pagdi-disciple, minsan, dami nating strategy, ang dami nating tinitingnan na sistema, dami nating pinag-aaralan na seminar dito, seminar doon, sa methodologies on discipleship. Alam nyo, may binapanood ako dito sa YouTube regarding sa, kasi noong 1990s, 2000s, nag-trend itong mega church movement. Talagang kaya itong grupo nila, Rick Warren, lahat ng mga mega churches, they made a system and then they went around the world teaching paano palaguin ang ministry. They teach these systems. The systems of discipleship. Si Rick Warren, meron siya yung parang baseball isisend ko sa inyo yung material nasend ko na ata yung purpose-driven church. Isisend ko sa inyo kung hindi ko pa nasend. Yung parang baseball bases, level 1, level 2, level 3, level 4. Parang gano'n, systems of discipleship. Pero may pinapanood akong documentary ngayon na hindi maintindihan ng mga mega churches na their number is crumbling down. Hindi nila alam. They are doing everything according sa tinuro nila noong 1990s and 2000s. Yet, the system does not work anymore. So, nag-end yan. Trends lang yan. So, it's not to innovate new systems, but tingnan natin yung methodologies ng Panginoon. Balik tayo on how He did disciples. Because He is still the most effective one. Imagine na the world was turned upside down. Yun yung reflection, yung observation ng mga tao sa Book of Acts. And yung impact ng Christianity sa ngayon. Okay? So, from program, we shift to person. We invest in people, not in programs. So, yung genuine talaga na care natin sa tao. So, from informing, ituturo natin yung mga bagay-bagay regarding sa Panginoon. Sa modeling, isa buhay natin. Yung buhay natin ang maging main tool, main kasangkapan. And actions speaks louder than words. Sabi. Pag nakikita nila sa buhay natin, pag nakikita natin ginagawa, maraming preachers na huwag niyong pakialaman yung buhay ko. Pakinggan niyo yung sinasabi ko. May hirap yung ganon. Ang Panginoon, He modeled everything na He taught. So,
So, even kay John, ayaw ni John na i-baptize si Jesus Christ. I'm not worthy, sabi ni John. Pero si Jesus Christ, gawin mo. We need to obey the laws. So, yun yung sabi ni Jesus. Kahit si Jesus nagpapasakop sa mga laws. So, yun yung kwan natin na iminomodel ni Jesus, yung kababaang loob. Hindi lang niya tinuturo. Okay? So, from observing, empowering. Kasi karamihan ng mga dinidisciple natin, nag-e-end lang sila sa observing. Na-observe lang natin sila. We empower them to do the task. Of course, we assist them hanggang sa kaya na nila. And then, ito yung pinaka-mahalaga. We always pray for them. Napakahalaga itong prayer. I believe there are times in my life na palayo na ako ng palayo. But I believe that there are people who never stop praying for me. Never stop interceding for me. So, and then prayer, so powerful. So, yan. Sa ministry metrics, paano natin masasabi na successful yung discipling natin? So, wag nating sukatin sila sa nalalaman nila. Maraming Kristiyano ang daming alam. Ang daming alam. Pero sa buhay hindi nakikita. So, tingnan natin na i-measure natin siguro yung success ng ministry kapag yung mga tinuturuan natin ay ginagawa na rin nila sa buhay nila, yung mga naituturo. Nagdi-disciple na rin. Ayan. Makikita natin na yung ginawa natin sa kanila ay nagagawa na rin nila sa iba. Okay? So, dito siguro yung discipler's lens, yung tips sa atin na magiging disciplers. Reflection questions dito, sagutan nyo na lang later sa mga personal devotions ninyo. Which of Jesus' 7 methods comes most naturally to you? Which feels most challenging? Anong pinakamahirap? Anong pinakamadali para sa iyo? Number 2, how does the with him principle challenge efficiency-driven ministry models? Yung living with people, yung being more intimate sa kanila, habang opening our life to them. So, tingnan natin yan. And then 3, consider the current relationship. What one step from informing to modeling or observing to empowering? So, ano yung mga kailangan nating iusad? Nasaan tayo? For example, ito. Babalik tayo dito. Nandito ba tayo sa program? So, are we being challenged to move in being more personal in ministry? Sa akin, sa personal ministry ko, medyo nandito. So, we need to do a lot of work to go to personal ministry. Ang hirap sa setup ko sa ministry kasi hindi lang kasi ako full-time pastor multi-ministry kami. We teach in the Bible school, and then so hindi kaya yung church namin, I'm praying na yung church namin ay magkaroon kami ng mas maraming, may the Lord raise up more pastors na tumutok sa mga members, because the calling of the Lord in my life is not primarily to become a pastor but to become equiper. So nandito ako sa Bible school. So ito, the big challenge sa akin ito. I most of the time I deliver them the word of the Lord, but wala na, nandito sa Bible school, kukunti yung oras ko na nakatambay sa mga tao. So informing of course we are working na sa buhay naman natin na i-model naman natin yung mga tinuturo natin. So dito we practice ito. Observing, we empower as much as possible. Mas maraming tao na breakdown namin sa church, pinaparami namin ang kumikilos, and yung mga nakikita namin nagmamature, binibigyan namin ng mga responsibility to do in the ministry. So we are working on this. So ayan, and then ito, of course, prayer. We always do ito. Every Wednesday we go to the church, we pray for the congregation, we pray for our ministry. So meron naman dito, but hindi, we need more. Ito ang pinakamahina personally sa ministry ko, itong program to person. So ayan, dahil yung setup ng ministry ko ang pinaka problema dito. So ayan, Mondays nagtuturo ako sa Bible school, Tuesday online
online dito. Wednesday, may subject ulit ako sa Bible School and then online rin sa gabi ng Wednesday sa mga Hong Kong. Thursday, may subject ako dito sa Bible School. And then Friday, may extension class kami sa Haliap. So, bumabiyahe kami ni Pastor Dennis papunta doon ng mga 4 o'clock ng hapon. So, that is the setup of my ministry. Pag Saturday, I need to sit down and prepare for Sunday. And then Sunday ng umaga magpe-preach, and then Sunday ng gabi may extension class na isa ulit. So that's yung ikot ng mundo ko sa ministry. So ayan. So, I'm praying for the church to have more ministers, more pastors na tututok sa mga tao. So ayan. That's the challenge personally in my work sa question. This week's challenge, this with me principle, how can I be with them? Paano ko maging mas personal? Ito may practical ako bukas dito. Kasi bukas pupunta ako sa Solano magpa-change oil ng sasakyan, that is naka-schedule yung sasakyan. And naka-set ako na to go with a friend doon and invest more time with him, sit down, enjoy a sip of coffee. So may naka-set up akong ito, being with them. So personally na mas mailapit yung relationship. Do it with them. Lagi yung ginagawa ito. I'm training many of our younger pastors to teach, involve them in ministry. So and then dito sa Bible School natin dito, mas marami ng mas bata na nagtuturo. So I'm pushing them to go there, giving them platforms to be trained na para mas maging confident sa pagtuturo. And ayun. And reflect what was different about with me versus just giving advice. So, and tingnan nyo yan, mag-reflect kayo dyan na the challenge kasi dito is paano tayo maging hands-on, mas involved. So, sabi nga nila, yung kasabihan nila, let's make our hands dirty. Yun yung sinasabi nila. So, ayan you write your reflections and you can take a picture of it, send it sa aralan natin. Ang key principle ng lesson natin ngayong gabi, the master's plan is not just a system to be implemented. It is a system. It is a life na kailangang ibahagi. Kasi magiging buhay natin yung pagsunod sa Panginoon, pagsasabuhay ng mga katuruan niya. And it should be a life to be shared. So we do not make disciples of a method. Maraming church ang disciples na resulta ng method. So maraming nangyari. So ito yung gustong gawin ng system na pinag-aaralan dito. We do not make disciples of a method. We invite people into a relationship with a person. So yan, personal relationship tayo sa Panginoon, and then we become more personal sa kanila as we introduce the Lord sa kanila. Hanggang sa they build their close relationship with the Lord on their own. Okay? So, yan yung lesson natin. May mga questions to ponder dito and pero i-send ko na lang sa inyo. Makikita nyo na lang dun sa, or you can go back to this video. What fears do you have about adopting Jesus' relational time-intensive model? So, this would be a new thing. Siguro, I don't know, or baka ginagawa na ni Pastora ito sa inyong church. So, but if it's new thing, anong mga bago na medyo nakakatakot subukan? So, parang gano'n. Minsan, pag extrovert ka, there would be no problem dyan. So, sa akin, medyo may pagka-introvert ako, and yung being, yung parang going closer in a relationship with people, big challenge sa mga may pagka-introvert. So that would be a big challenge. So, and how can we build church structures that support this kind of life on life discipleship? Pag-isipan natin yan. Kasi paano na magiging mas closer, mas life on life ang discipleship natin? So, may naiisip ka ba na nag-model nito sa inyo noon, sa iyo noon? So, may nag-disciple ba sa iyo ng life to life?
personal. So tingnan mo yung kwan, anong impact sa'yo? So parang gano'n. So foundational shift, next meeting, ito naman ang pag-aaralan natin. Yung basics, yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya. What does it mean to be disciple? So pag-aaralan natin ito yung pinakapundasyon, pyramid ng nabatayan ng pananampalataya, ng ating discipleship. Discipleship is composed of repentance, faith, and lordship. So yan yung i-breakdown naman natin next meeting. So far, ito yung lesson natin. May mga questions kayo? Or may ma-share kayo na experiences regarding sa mga nag-disciple rin sa inyo or ginagawa na ninyo ngayon? So, meron? Wala? So, ayan, kung mag-discussion kayo, you are from one church and you can reflect together para how can you make the church better or make changes in our discipleship. Okay, you can chat sa chat group natin kung may mga questions and then I can answer you there sa kwan. So far, ito dito natin i-end itong lesson natin. It's 10:24. And sige, we will close this in prayer. And bago tayo mag-iwa-iwalay. Let us pray. Lord, maraming salamat, Lord. Hindi mo inabandonan mankind. The Word became flesh and dwelt among us. You came. We are celebrating the Christmas season this month, Lord, and you are Emmanuel. God with us. You came to be with us. You introduce what it means to follow the Lord, what it means to be a child of God. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng ginawa mo, sakripisyo mo na bumaba ka mula sa langit to demonstrate it. Ituro kami, gabayan kami hanggang sa makalakad kami ng sarili namin. Maraming salamat, Lord, sa mga hinubog mong tao na nauna sa amin, mga nag-disciple sa amin hanggang sa ngayon, Lord, nandito kami sa level, Lord, na being equipped also, Lord, to become equippers. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin. We believe, Lord, in Tribal Gospel Mission na hindi lang pastors ang magdi-disciple. The aim, Lord, sabi mo, Lord, sa Ephesians, that you gave the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip the saints for works of service. It should be all saints. And the fivefold is just for equipping. So, Lord, we pray, Lord, na mag-equip ka na mas marami pang mga disciples, Lord, para maabot namin yung goal to reach the world, reach everyone, Lord, na pwedeng kasangkapan mo kami, Lord, na maabot. I-bless mo, Lord, ang mga kapatid namin sa Rizal, ang aming church sa Rizal, Lord. Palaguin mo, Lord. Mag-add ka ng number sa kanilang community, Lord, and teach them, guide them, Lord, in discipling itong mga kaluluwa, Lord, na pagkakatiwala mo sa kanila. Bless mo rin ang bawat isa na manunood sa recorded version. Ikaw ang mangusap at mag-confirm sa mga napag-aralan namin. Maraming salamat. Kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi, ikaw mag-restore ng aming kalakasan. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen, Pastor. Pastor, thank you Bless so po. much. Bless po. Bless po. God bless. Yes. Good night po. Good night po, Pastor. Salamat po, Pastor. Thank you so much po.